So hello guys, kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share at ilalagay natin sa playlist. Yan. Sa ating spiritual and random topics in life 2024, 2025 to forever. So spiritual at random topics. So yun lang po. Papatuloy natin kahapon. So alam naman natin yung bawat sitwasyon. Nag-arrange kami dito sa lugar namin. So ganun din ang buhay. Kailangan din na may arrangement, merong set time, kasi yung mga tao ngayon nagmamadali, di ba? Baka itong sign na to na sobrang init ngayon, wala tayong script dito ha. Baka sign to sa mga believer na talagang tayo ay kailangan tayo, hindi tayo maging pasaway or maging makasalanan. So kung nagkasala tayo dati, kailangan natin magbago to change for God Yahweh sa mga batas sa Bible, yung kalooban niya at kagustuhan. Bali maging halimbawa tayo, being example. Imagine mo sa billion na tao sa mundo, 10 billion. Okay? 100,000 lang ang maligtas sa langit. Biro mo. So sa sobrang init ng weather ngayon sa panahon, may ano na talaga ngayon. Kaya dinilis na namin in-organize yan. Nilagyan namin ng rack. Yan. Yung ibon, inaris namin. Yun. So, okay na yung, yung background light ngayon. Okay, nag-ayos-ayos din tayo. So, yun lang po masasabi ko po na hindi natin masasabi ano talaga ang mundo, diba? Kung ano ba, may totoo ba ang Bible o hindi, pero parang lang tayong nang dahil sa faith natin. Pero totoo rin talaga yung may Bible at langit. Kasi yung nagkakabitan doon noon, yung ano lang ha, di niya kilala si God Yahweh, yung gumawa lang ng kabutihan at sumunod sa Bible. Niligtas nga siya sa kalamidad yung landslide. Yung buong bahay na yung nagkakabitan, nilibing sa landslide. Siguro totoo yung nature talaga, yung mga spirit na nagpaparamdam sa iyo, baka nagpapadasal yun sa iyo. Kasi nung buhay sila, yun talaga na we only live once. So pag magkamali tayo sa ginagawa ngayon, hindi naman sinasabing perfect. Pero at least maganda yung may buhay natin na alin sa kagustuhan ni Abba Yahweh. Yung buhay natin is lahat ng ginagawa natin, desisyon, pera, para kang God Yahweh at sa Bible. Bali yung nangyayari sa Bible is parang story lang yun o lesson. Ako nagluluto rin naman ako kasi may pangarap ako. Ang napangarap ko lang si God Yahweh at yung Bible. Yun lang naman ang gusto ko, masunod. Pero kahit gusto niyo yung kagustuhan ng Ama na si God Yahweh at si Rabbi Yeshua, mahirap talaga. Hindi din siya ganun kadali ang buhay. So yung mga kilig-kilig, yung mga love life dyan, para yung palamuti lang yun, bulaklak lang. Pero ang reality talaga dyan is marami talaga naghihirap ngayon kasi walang pera o may pera. Kahit yung nakita ko, nagtanong ko kahapon sa tindahan, may malaki nga ang sahod pero tama lang sa sweldo. Tama lang sa sweldo at pagkakain. Ay, may bata pala naglalaro ng styrofoam. Yun lang din na masasabi ko po na talagang kailangan talaga mag-isip tayo na ngayong panahon. Baka ito siguro itong sign na magpipreach tayo, mag-share lang man lang ng pagpakita ng kabutihan, umiwas sa kasamaan. Baka hindi natin masabi Hindi natin masasabi kung paano tayo magpatawad. Wala na kasing templo O dahil nandun si Rabbi Yeshua. So siyempre 50-50 ang sitwasyon. So yun lang din sa mga Jewish. Then welcome ang mga Gentiles. So saan tayo pupunta? Sino ba tatanggap sa atin? Yun lang din, di ba? Napakabait ni God Yahweh na siguro in spite of grabe natin kasalanan, di naman talaga tayo Jewish. O binigay yung bugtong anak niya, sabi sa mga Jewish na gawa-gawa lang daw. Pero ako doon ako sa balanse. Kasi hindi naman tayo tatanggapin doon At least buti na lang si God Yahweh nakikinig sa atin. Kahit Gentile tayo. Okay, Jewish lang kasi ang nag-level sa atin Yun lang din na tayo, yung nabuhay tayo ngayon, ikaw, yung kahirapan, pray always, rejoice always. Kung may thought ako sa messenger, pray without ceasing. Always be laging magpasalamat at laging magdasal. Yun lang talagang sa puso't ko at isip ko mula noon hanggang ngayon. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang iniibig ko. Si God Yahweh yun.
siguro yung mga partner mo, extra niya lang yun talaga. Yun talagang may worship, umaga't gabi. Siguro yun talagang maganda, mga new moon, Sabbath, feast. Hindi naman ang kasi yung tao, itong mga gawa sa mundo. Yun lang kasi ako ako kasi kung dati sa history ko, lahat naglulungkot na kasi ako. Kasi ako lang nag-iisa, super genius, wala makaintindi sa akin, sabi ng kuya ko. Meron ba mag-asa? Meron pa ba daw ako makikitang babae na makakaintindi sa akin kasi super high standard. Pero kung siguro sa in the future time, so ngayon, kung mayroon mang mahanap or makita sa akin na maka-appreciate kung sino sa akin, sino ako at tatagapin ako, blessing na yun ni God Yahweh talaga. Super blessing na talaga yan. Ako maniniwala ako dyan. Kasi sa dami-dami ko ng mga kabads ko, ako lang left behind eh. Uy, single na, matanda ka na. Sinabi ni bro pag hit, uy, magkasawa ka na. Pero totoo talaga, oo. Ang hindi ko inunahan si Abayawi, naghihintay lang talaga ako ng sign. Oo. Nabigay sa Abayawi's time is the perfect time. Hindi ko siya uunahan, hindi ko pipilitin ang panahon. Basta Yah will make a way. Yah will make a way. So si God Abayawi ang magbibigay sa akin. Hindi ko na siya uunahan. Yun lang din na i-surrender ko ang lahat ng meron ako, pera ko. O at least kung mag-asala ko sa Sabat, magkatrabaho noon sa trabaho. Pero at least sabi ko ni God Yahweh na alam ko naman na Abayawi na gusto ko sundin yung kautusan mo, mahal kita Abayawi. Pero at least gagawin ko ang lahat na masunod ka lang. Yun, ganun lang ano, at binasa ko talagang Bible. Pero nung hindi ko pa binasa ang Bible, guys, yung tao din ako eh. At hindi pa ako nabaptize. Ang ano talaga, normal ako magagalit, masiselos. Oy, business pala. Pero noong ano, yung nagbaptize ako at saka magtitindi talaga ang pagdadaanan mong problema sa buhay. Wala naman sigurong buhay na walang problema. At least nung panahon ko, nung kabataan ko, youth ako, hindi ko inuna yung sarili ko, inuna ko si God Yahweh. Sinurrender ko lahat kasi in impossible way na walang wala na talaga ako. Surrender na talaga ako. Kasi hindi din ako matalino, si Janty lang ako, hindi din ako mayaman. Sayang di ako nanalo noon, 37 at saka 17 million sa lottery. Yun lang din ang napakahirap talaga. Bali, siguro Yahweh's time is the perfect time talaga. Hindi lahat ng gusto natin na inisip natin, na gusto natin God Yahweh, gusto na ko mag-asawa agad, gusto na ko na mag-business agad. Pero ang importante talaga is unahin natin siya. First seek the God of first seek the kingdom of God Yahweh and all these things shall be added unto you. Naniniwala ako every word na may problem ako, may naririnig ako sa iba noon o wala o kahit sino, hindi ako nagpapadala ng comment sa iba. Basta nanindigan ako kung anong sabi ni God Yahweh. Yun lang naman talaga ang nagpapastand sa akin or make me strong, nagpapatibay sa akin. Bakit ako umabot sa ganitong edad? Hindi naman sa virgin tayo or wala experience sa mga love life dyan, mga kalokohan, mga bisyo. Bali, ni-reserve ko lang, nilinis ko lang yung sarili ko na hindi ko madungisan o masiraan o ba. Kung ano sa Bisaya, mahugawan o ako madumihan ba. Gusto ko talaga si God Yahweh at si Rabbi Shua, yung nasa Bible. Gusto ko lang talaga gagayahin yung mga karakter. Okay, gusto ko unique, kakaiba. Yan lang din na nakakaiba din. Ako nung nagugas ako sa hinggan ng baboy, iyak talaga ako. Kasi buong buhay ko hindi ako nagugas ng baboy noon. Yung ex ng kuya ko, yung bahay doon. Pero at least, pasalamat din ako siguro, pasalamat din ako sa mga experience ko, mga hardship ko, o difficulties yun. Kasi para may pera ako sa future times, hindi na ako magmamayabang. Kailangan ko ring umitindi sa ibang tao, di ba? Hindi lang sarili lang ang isipin mo, sariling kalooban mo, sariling kagustuhan lang. Kailangan ka rin makiramdam sa ibang tao at umanawa sa kanila. Oo, yun. Yan lang din na extra lang importante talaga na every time na may problem tayo, ilapit natin kagad Yahweh at may siguro lesson yun. Kasi noon, kung inigatid ko pa yung nakikita ko noon, yung mga bad experience, yung mga pagkahirap, mga difficulties ba, mga trials noon, mga difficulties sa buhay. Siguro naging masamang tao na siguro ako, nagbibisyo-bisyo, nag-chicks na ako, nag-asawa na ako ng mga unbeliever. Sige na, asawa na doon. Mag-alak-alak na siguro ako noon, pero hindi ako ganun.
siguro bakit hindi siguro ako nakahanap noon, baka hindi talaga sila para sa akin. Kasi ayaw nila talaga sa akin, parang loser daw ako, parang mahinang tao, pero hindi ko naman tinitignan yung ano ng sarili ko. Hindi ako nagpapa-apekto anong sabi ng iba, kasi alam ko mayroon talagang tama at mali. Hindi lahat na nakikita natin sa mundo akala nilang tama sila, marami sila, akala nilang tama na sila. Kung mali ang ginagawa, sa po pa rin nagdudroga, ng nagkakabitan, di ba? Nagpapalitan ng mga asawa, nag-aagawan, di ba? Nasa Bible 'yun sa 10 commandments, basic commandments lang 'yun. Magnakaw doon, magpatay ng tao, 'yun ang parang sikat. Yan, nagbibisyo sila doon. Parang normal, di ba? Marami kami. Pero sa mata ni God Yahweh, siguro sa pagdating ng panahon, siguro marami siguro maimperno talaga. Na ang kaligtasan kanya-kanya lang talaga. Yun lang din na bakit ako naging matibay ngayon? Kasi tingin sila sa kanila sa iyo, sikat ka pag may pera ka, di ba? May nag-graduate ka, ang ganda ng bahay mo, respetado ka ng mga tao, kapitbahay. Pero pag ikaw wala, nakitira ka lang, wala kang pagkain, or tama-tama lang, di ba? Ang tingin nga sa mga tao sa mababa talaga. Yun lang din ang pinagdadaanan ko. Wala mag-asawa sa akin kasi hindi rin ako nagiinom. Parang sabi nila baliw daw ako kasi hindi daw ako pare sa kanila nagiinom, nagsisigarilyo. Yun ang tawag sa mga taong bulag or sa Bible blind. Diba? Mga bulag hindi sila bulag sa mata, pero bulag sila sa pag-iisip. Yung talagang tamang pag-iisip ba? Or mga dunong or right thing to do. Kasi matuwa ang mga kabataan ngayon, mga new generation, matuwa na silang magkasinungaling, magkabitan doon, magloko, mag-cheating para makapera lang. Yun talaga siguro, ito siguro sa analyzation ko, tama ang Bible. Ma-old o naman new yan. Ay, ewan ko lang sa mga hindi naniniwala sa New Testament. Yun lang yung masasabi ko na we don't know. Malay natin, hindi natin alam ang panahon. Yun lang din na para tayong nagmamasakali lang. Sino talagang mananalo? Parang sugal eh. Hindi mo sigurado kung maligtas ka ba o hindi. Kahit believer nga. Hindi pa nga sigurado. Lalo na kung hindi ka talaga nakikilala sa langit. Diba? Magdudada ka na ba na ang kaligtasan daw maliit, napakahirap. Pero yung kamatayan, yung pag-imperno, yung puro sala, gusto ko gagawin ko. Pera-pera na lang niisip nila kay kang God Yahweh. Yun na siguro itong Bible kasi parang ding math eh. Kailangan ding gamitin din yung utak mo paano ka mag-isip sa isang sitwasyon. Baka yung paghihirap mo ngayon, baka may sasabi si Abba Yahweh sa iyo. Yung panahon ko nang nagkasakit ako, baka nagpray din ako 3 months doon, kada araw umiyak ako noon. Then totoo talaga pagdasal ko na may iyak talaga at sasagot si God Yahweh doon. Sabi niya Genesis. Naisip ko, Genesis pala no, si Adan at Eva. Baka yung conscience ko ba, yun lang din na yun mahirap talaga na yung mababa ka sa tingin sa ibang tao. How you can stand in the storm, bagyo ng buhay, the storm of life. Dami talagang problema dito. Pero yung problema na inisip mo na wala kang kaibigan, baka nilayo siguro ta ni God Yahweh nun sa mga tao na yun. Na gano'n na hindi sila makaintindi sa iyo, baka ni-rescue tayo ni God Yahweh, baka yung inisip mo yung paano maging masaya, yung sumabay ka rin sa mga unbeliever, o inom sila doon, yun ang kasayahan lang nila. Nagsisigarilyo sila doon, nag-aalak, nagdodroga doon, nagsisik sila doon, nagkakabitan, yun ang katuwaan nila or normal activity nila. Ang daya doon, parang sports na sa kanila yung manggalaw ng babae. Si tao lang ako eh, nagiinom lang ako eh. Sabi sa Bible, walang drunkard or wickedness or mangluloko na makapunta sa langit. It's so hard. Yun lang din na sabihin natin maraming kasalanan. Pero yun lang din, depende na lang yan sa iyo kung paano mo, parang math formula eh. Bawat isa sa atin, yung sitwasyon natin para tayong nasa math formula. Yung Bible parang math yan, kailangan mo i-figure out yung sitwasyon mo kung nakafit ba doon sa Bible. Hindi ibig sabihin na Bible na yun, matagal na yun, 'di ba? Pinako na yan sa cross, matagal na yan. Dito na tayo sa bagong buhay, 'di ba? Ang sabi ni God Yahweh, kung ano siya noon hanggang ngayon, ganoon din siya. Kung anong nasa Bible, ma-old on you, maging totoo ba yung New Testament or hindi. Isa lang concept talaga is to be good, being good person.
Diba? To do His commandments. Pero yung gagawin mo na yung sariling kagustuhan mo, yun ang kasalanan. It's the sin. Asin. Kasalanan, hindi salt ha. Yung asin yung kasalanan. Diba? Hindi pagsunod sa kagustuhan ni God Yahweh. Yung parang makasarili ka lang. Yan lang din, kung makasarili pa siguro ako noon, ewan ko lang ano nangyayari sa akin ngayon. Parang yung katuwaan natin, parang ilusyon lang. Mag-isip-isip muna tayo, pero ang sabi ni God Yahweh, kung susundin mo lang yung kautusan ko, bibigyan kita na anong kagustuhan. Hindi man siguro biglaan, hindi naman yung pare sa mundo na pagkatapos mo ng ano, wala, diretso agad, di ba? Diretso di mawala. Parang sa sugal na diretso talo, diretso panalo, di ba? Hindi ganun. Siguro Abba Yahweh is giving us a time na mag-isip, di ba? Yun lang din kasi mga tao. Kasi ngayon, gusto kanila instant lahat. Instant noodles, disposable na. O, baguhin mo na yung asawa mo. Magbago ka naman doon. O, magsigarilyo tayo doon. Parang dikta lang ng mga sitwasyon ba? Dikta lang ng mga society ngayon. Pero ang isip ng society, parang tama kami kasi marami kami eh. Pero what if, anong sabi ng Bible? Maraming masunog sa impyerno. Baka itong init sa panahon ngayon. Baka OJT na to sa impyerno. Diba? Hindi natin masabi. Diba? Yun lang din natin ipagmamayabang. So, like, subscribe, comment, share. Love you, peace, love you all. So, totoo lang tayo dito, okay? Hindi tayo mananira ng tao. Baka nagbibigay siguro ng sign si God Yahweh, di ba? Hindi naman niya direct isasabi niya. Baka ginamit lang tayo, di ba? Mga tao. Na mag-message din, magpaalala sa mga tao na hindi tayo pa rin ni Thanos, di ba? Isang ganun. Wala lang buong mundo, di ba? Hindi ganun si God Yahweh nung sa Bible. Una mong tawag doon sa Bible na yan. Ang pangalan ng Diyos. Diba, si God Yahweh talaga. Pero malay mo kung ano talagang sabi doon. Baka nagbibigay lang na siyang sign. Baka hindi lang natin masabi, di ba? O ate, so alam mo na nang nangyayari ngayon. So like, subscribe, comment, share. Love you, peace, love you all. Thank you po.